sa inyo. Good morning po. Morning po, Sir Christian, and good morning, Ma'am Doris. Magandang umaga po sa lahat. Apo, nasa ang stage na po tayo dito sa pag-aaral po sa panukala ng DepEd na magpatupad Ano nga? po ng 4+1 blended learning model 4+1 blended. learning model. Parang kape. Kaya ba to bago matapos ang pag-aaral, bago ang pagsisimula ng bagong school year? Oo. Ito po ay nasa kasalukuyan pang mas malalim na pag-aaral bilang isang modelo ng ating pagpapatupad para lang ma-address yung mga disruption katulad ng natural calamities, classroom congestion. Pero ito po kasi ay kailangan naming pag-aralan ng mas maigi dahil alam po natin kung ano yung ating naging karanasan nung pandemic. So, atin po itong pinag-aaralan and we build the lessons on the pandemic time na kailangan nating maiprepara ang ating mga paaralan, ang ating mga magulang, ang ating mga teacher at kung meron bang certain level of readiness ang ating mga eskwelahan, ang mga school heads at educators para sa ganitong disenyo ng pagpapatupad ng blended learning. So, ang goal po natin dito is hindi lang naman talaga maging remote ang learning para lang may sigurado na mayroon pa rin istruktura at may guidance at makabuluhan pa rin kahit saan man nangyayari yung pag-aaral. Opo. Gaano kalaki nga po ba ang problema natin or yung kakulangan po natin sa mga classrooms and school buildings, Yuse? Kasi 'di ba tama po ang pinanggagalingan ng panukala ay para masolusyonan yung siksikan sa mga classrooms. Ilan pa po ba ang kakulangan natin sa ngayon? Sa ngayon po, base sa ating pinakahuling datos, meron pa tayong naiwan na 144,000 plus na shortage ng classroom across the country. Ang dami, 144,000. Oo. Opo. Oo, paano natin magagawa yun, sir? Na kasi kung isa ang sa solusyon ay ang agarang Construction. Oo. Pagtatayo. Pagtatayo ng mga classroom. Parang napakalaki nitong bilang na ito na parang ang hirap na habulin. Oo. Nakita na po natin yan. Talagang medyo yung backlog natin sa pagtatayo ng mga silid-aralan is ganong kalaki. At marami po tayong mga katulong dyan, katulad ng ating Kongreso at Senado na nagpapasa ng mga bill. Pero sa implementasyon po kasi, katulad ngayong taon, nag-umpisa na po tayo doon at baka alam na din ito ninyo na ang ating kagawaran sa pangunguna ni Secretary nagkaroon ng flexibility provision sa ating General Appropriations Act na makipag-partner sa ating mga LGU, sa mga CSOs at sabay-sabay na magpagawa ng classroom sa kanilang lugar. Oo. Kasama pa rin po ang DPWH. Opo. Pero sabi nga po ni Ma'am Ruby Bernardo, partner siya yung sa Alliance of Concerned Alliance Teachers. of Concerned Teachers. Band-aid solution daw lang po ito. Well, hindi naman natin kaya nga po kailangang aralin, hindi naman talaga siya masasabi natin, wala pa rin po kasing matibay na evidence na yung ating remote learning ay ganun ang maidudulot. Pero it can be a temporary solution while we are addressing other problems. Opo, hindi po namin din masabi na talagang kapag nag-blended tayo, may ma-address tayong mga suliranin sa kasalukuyan, pero kailangang aralin ano po ang pangmatagalang epekto dito. Opo. But kailangan po talagang masusi yung pag-aaral namin para dito. Opo, at ang tanong din kasi, Yusek, paano tutulungan yung mga pamilya, yung mga kabataan na wala namang means para wala silang access sa computer or internet kung magkakaroon ng blended learning ng isang araw? Opo. Yung blended learning naman po kasi, tinitingnan natin sa mas maraming pamamaraan. May mga modalities na posibleng gamitin. Pwede natin gamitin kasi nung mga pandemic, gumamit tayo ng DepEd TV, yung online classes, yung mga modules. Pero
kailangan pong namin gawan siya ng mas magandang istruktura para yung mga agam-agam, particular sa implementasyon ng mga guro, ma-address din po natin bago ito i-implement at tignan kung paano siya mas magiging matagumpay ang implementasyon. Opo. Ang pangamba po ng mga guro ay hindi rin talaga ma-improve yung kakayanan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral kung ito po ang ating ipatutupad. So, kung kayo po, meron po ba kayong backup plan? Kung kunyari, ayaw talaga ng mga magulang, ayaw talaga ng mga guro, ang mga estudyante ay maisa sa alang-alang din ang kanilang patuloy na pagtaas, na antas ng kanilang pag-aaral. Ano kaya po pwede pa natin gawin, Yusek? So marami po tayong mga tinitignan na iba pang pamamaraan, but pansamantala nga, maaaring sabihin na ito ay hindi pang matagalang solusyon. Opo. Kasi ang talagang gusto natin, ang mga bata nasa classroom at araw-araw nilang nakikita yung kanilang guro, nakikipag-interact sa kanilang mga kaklase. Tama. Dahil hindi lang naman po ito sa kung ano yung nakasulat sa textbook, may social pa rin po tayo, social development. At nakita natin sa pandemic na isa ito sa naging problema natin. So, kung meron pa kaming isang naiisip na posibleng gawin is lahat sila ay dadaan pa rin sa in-person. Not katulad ng pandemic na talagang full sila na wala sa paaralan. So, inaaral po namin what are the possible options pa. Kasi yung 4 na araw na nasa eskwelahan at kung meron mang isang modality, at least isang araw po yon na makakasama. Sa isang linggo, 4 na araw nilang makakasama ang kanilang mga kaeskwela in person. That is yung isang araw pansamantala, tingnan natin and then meron po itong pag-aaral na gagawin. Opo. So, Yusek, kailan natin inaasahan na makapaglalabas ng desisyon ang DepEd kung tuloy o hindi po itong panukalang 4+1 blended learning model? Sa ngayon po, hindi pa natin siya, patuloy yung pag-aaral dahil kailangan natin ng marami pang konsultasyon sa mga principal, sa mga magulang, doon mismo sa mga gagawa nito sa paaralan. Kasi from a policy perspective, kailangan po ito'y nakaangkla sa kung ano yung iba't ibang realidad sa bawat paaralan. Opo. Para makapamili din sila ng ano ang po pwedeng gawin na mas epektibo para sa kanila. Opo. So hindi pa rin tiyak din, Yusek, kung ito ba ay ipapatupad na for the next school year? Wala pang certainty hindi doon. po, wala pa po tayong tiyak na decision para doon. Nasa pag-aaral po tayo. Tsaka plansyahin mabuti. Yes. Dapat walang mga butas-butas. Para kapag pinatupad na, wala tayong maririnig ng mga reklamo na nahirapan sa ganito, ganyan kasi na plansya na pag-aralang mabuti bago pinatupad. Tama. Opo, Yusek, tama po. malihis lang kami ng saglit lang, Yusek, kasi may mga kumakalat pala na mga class suspensions, announcements bakit? online na nililink doon sa mga nangyayari sa kaguluhan sa Middle East. Kaya na nga po ang maglinaw, Yusek. Opo. Nagpalabas po kasi ang ating pamahalaan, ang Malacanang, base sa Memorandum Circular, na kailangang pababain ng konsumo ng kuryente at fuel sa tanggapan ng pamahalaan at magpatupad ng 4-day on-site work arrangement para sa energy conservation protocols. So, ang ginagawa po natin ngayon, pagkatapos na mailabas yung memorandum circular, naglabas po ang ating kagawaran ng isang memorandum na nagpapatupad ng 4-day on-site work arrangement doon sa mga empleyado ng DepEd, sa central office, sa regional office, at sa schools division offices. So, ibig sabihin, ang atin pong mga empleyado ay magtatrabaho ng 4 na araw in person or on-site sa Lunes hanggang Huwebes at pagdating po ng Biyernes ay common work from home arrangement sa lahat ng opisina. Pagdating po sa mga paaralan at ang mga teaching and non-teaching personnel sa mga paaralan as long as office-based,
hindi po sila sakop nung 4-day work week, 4-day on-site work arrangement. Tuloy-tuloy po yung mga paaralan natin 5 araw. Kasama po ang principal at ang mga non-teaching personnel. Okay. So, Para, walang suspension. Wala pong suspension, Ayun. hindi po natin sinususpend ang klase. Kailangan po kaya po natin ito ginawa at hindi namin yung mga eskwelahan para masigurado na yung ating mga paaralan ay magagawa at matatapos kung ano man yung mga kinakailangan bago magtapos ang taong panuruan ngayong taon. Ayun. Opo, at least malinaw. yan. Opo. Oo. Last na lang, Yusek, may update ba tayo doon sa isa ring panukala? I think lately na pag-uusapan yung panukalang trimester naman na target na yung okay. pagpapad for next school year. Anong update po doon? Opo. Yun po kasing trimester, actually hindi naman po siya talaga trimester per se, na katulad ng aplikable sa mga kolehiyo. Ito lang po ay 3 term. Yung pong dating 4 na quarter na panuruan ay gagawin po nating 3. Ang ibig sabihin po nun, dahil yung ating buong taon, mananatili pa rin kung ilan yung nakadefine sa calendar, pero mas hahatiin po natin siya sa 3 terms. Ito po ay gagawin natin para masigurado na mayroong panahon para sa paghahanda ng mga guro, mabawasan yung mga gawain na sumasabay mismo doon sa instructional term at madagdagan po, ma-focus. So, kumbaga, hinati na natin sa mga block of time na itong panahong ito ay talagang para sa instruction at itong mga panahon para sa paghahanda ng guro, panahon sa paghahanda ng kanilang mga ginagawang mga forms o kung ano man yung kailangan bago magtapos ng taon at yung kanilang mga learning action cell. Apo. So, oo, yan po ay hindi pa rin naman siya Di pa po ganap. final. Opo. Hindi pa rin po siya ganap okay. dahil kailangan din po namin na siguraduhin na hindi maapektuhan ang lahat ng curriculum improvement, ang lahat ng learning recovery program para po bago ito may patupad, planchado Opo. at lahat ay malinaw para sa lahat ng implementers. Apo. Tama, At tama 'di ba, Yusek, balik tayo sa regular na school calendar. June ulit ang pasukan ng Opo. mga bata. Opo. Okay Kasi po, po. tinitingnan po natin yung struktura sana ng 3 term, mas mahabang oras sa academic time at may time ang mga guro para sa kanilang pagpapalakas ng professional practice, katulad ng lesson preparation, assessment, at bawasan yung administrative pressure. Okay po. Tinitingnan din natin ito na may benepisyo para sa mga estudyante dahil meron silang balance schedule para sa academic work at para din doon sa mga extracurricular activities. So, Okay kumbaga, nilalagyan natin Opo. ng tamang panahon ang bawat gawain sa loob ng taong panuruan. Okay. Yusek, maraming salamat Thank you po po. sa panahon at oras. Salamat po sa inyo. Happy Thursday po. Ingat po. Salamat. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Si Partner. Yes, Ay, partner. sorry. Si Yusek Willie Cabral mula sa DepEd. Go, Ayun. partner. Mabilisan lang, Yes. nagpapabati si Peter ko. Sabi niya, happy birthday daw kay Mr. J.R. Raimundo, Miss Sansan ko, at kay Mr. Greg Shokson. Good morning po. Salamat. Good morning rin sa Happy family ko birthday. sa Cavite, Vilma at Junior Sores at kay Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas, Pasig. Good morning. Okay, good morning. morning. Paano? Wala na tayong oras. Wala na Wow. Yes. Busog na eh. Busog. Kaya pala hindi tumatahol masyado. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Hoy, sa Sabado, abot yan ng masa, Yes. 9 to 10 a.m. Dito lang sa DGMM Teleradyo. Ako po si Christian Yosores. Doris Bigonya po. Susunod na Balita Patan. Bye-bye. Tandem ng Bayan sa DZMM. Mawalang galang na po.